Kanyang unang US single, Leave me burning with my pride. ang kanyang version ng Sometimes When We Touch. And sometimes when we touch, the honesty is too much. Kung saan kaduet pa niya ang original singer nito na si Dan Hill. Hold you till I die. I wanna hold you till the fear in me subsides. Sa mga darating na araw, asahang babalandra palalo sa balita si Manny. Lalo pat sa susunod na linggo na ang labanang Manny Pacquiao versus Sugar Shane Mosley. At manalo o matalo man daw si Pacman, kikita pa rin siya ng $15 million o humigit kumulang 700 million pesos. Ang labang Pacquiao at Mosley, tsak na panibagong kabanata na naman sa makulay na buhay ng anak ng Jensen. Ang life story nga raw ni Pacman parang hango sa comics na mula sa hirap, unti-unting nakaahon at yumama ng husto. Kaya ang boxing fanatic na si Jose naisipang gumawa ng Pacquiao Comics. Dito mababasa ang kwento ng buhay ni Manny mula sa kanyang pagkabata, ang mga una niyang pakikipagbakbakan sa ring hanggang sa tanghalin siyang pound for pound king. Para sa akin, isa nga siyang real-life superhero dahil nagagawa niya mga bagay na sinasabi ng mga ibang tao, imposible. Kahit na nahihirapan na siya, tuloy pa rin. Mahigit 6 na buwan daw ang ginugol ni Jose sa pagdrawing ng comic book na ito. Nag-interview pa raw siya ng mga malapit kay Pacquiao. Naghanap din si Jose ng mga lumang litrato ni Pacquiao para maging makatotohanan daw ang pagkaguhit niya rito. Ang comics na ito, naipakita na rin daw niya sa kanyang idolo. Napapirma ko kay Roach, 2 kopya napapirma ko kay Pacquiao. So, special to sa akin at balo ko siyang ipa-frame para hindi na siya bubuksan ulit. Dahil na rin sa inakyat na karangalan ni Pacman sa Pilipinas, ganun na lamang kung tingalain siya ng maraming Pilipino. Kaya ba, kahit buhay pa siya, may ibang ipinagtayo na siya ng rebulto. Sa mall na ito sa Pasay, agaw pansin ang 10 talampakang bronze statue ni Manny Pacquiao. Ang lumikha nito, ang batikang eskultor na si Fred Valdemor. Si Manny ay isang taong nagsimula sa, alam mo na sa hirap na hindi natin akalain na mararating niya yung hindi mararating na ibang tao, kundi si Manny lang. Ang tila kabayaran daw sa 3 buwang paggawa niya ng rebultong ito nung personal niyang nakilala ang pambansang kamao. On time nga na kinukulang ko siya ng angle, biglang may bumulong, sabi na, just say go. Pagkatapos iniwanan ako, sabi yung patay. Pag maya, bumalik ulit siya. At sabi, okay, diretso na naman. Kaya sabi ko, okay pala si Manny. Talagang, mabait siya. At paglilinaw rin ni Fred, hindi raw for sale ang rebultong ito. Hindi tulad ng iba't ibang Pacquiao memorabilia. Sa online shopping site nga na ito, mula apron, sombrero, mugs, neckties, pati mga iPhone at iPad cases, lahat Pacquiao-inspired ang design. Ang presyo in dollars. This is Manny Pacquiao. I'm introducing my phone card. Sa YouTube, mapapanood naman ang commercial ng Manny Pacquiao phone card na ibinibenta sa Amerika, kung saan boses mismo ni Manny ang magkukumpirma kapag nireloadan ka na. Maraming salamat sa paggamit sa Manny Pacquiao phone card. At kahit hindi pa man nagsasagupaan sa ring si Pacquiao at Mosley, pwedeng-pwede na rin silang pagsalpukin sa video game. Ang negosyanteng si Ruvel, gumagawa naman ng custom-made Pacquiao wristwatch. Naisip ko lang din na yung regular na Pinoy na gustong magkaroon ng memorabilia ni Manny Pacquiao, what better option is there, no? Kaysa yung mga relo nga. Si Ruvel daw mismo ang nagdisenyo ng mga larawang ilalagay sa mukha ng relo.
lang po namin kinukuha locally. Yung mga locally sourced na yon at normally may mga tatak na siya. So ang ginagawa namin is we open it up and then we prepare yung sarili naming mga layouts using our special paper. At siya rin ang mismong nag-a-assemble. Ang relong ito, siya pagkakaguluhan daw ng mga nangungulekta ng mga Pacquiao memorabilia. Katulad ni Gerard. Ang cabinet ni Gerard punong-puno ng Manny Pacquiao collectibles. Mula sa mga damit, kagaya ng jacket, shorts at boxing gloves, hanggang mga laruan at accessories. Pati mga magazines at posters, meron siya. At halos lahat daw ng ito may pirma ni Pacquiao. In-invite ako for Pacman event. I think billiard siya somewhere in Malate. Yeah, nagdala ako ng couple of items, Time Magazine, DVD, I think t-shirt, tapos gloves. Ayun, and then nagkaroon ako ng chance na papirma yung Time Magazine. And then sa sobrang tuwa ako, niyakap ko si Pacman. Niyakap ko, sa binulungan ko, idol, first time to, sobrang saya ko. Basta pag-uwi nun, umiyak ako eh. Ang pinakamahal daw sa kanyang koleksyon, ang limited edition na Pacquiao vs. Mickey Mouse vinyl dolls na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Magkano naman na kaya ang halaga ng lahat ng ito? Siguro more than 100 na rin, 100,000. Ngunit hindi lahat ng Pacquiao merchandise basta-basta lang pinagkakakitaan. Taong 2009 nung nag-collapse ang boksingerong si Z Gores sa kanyang laban kay Luis Melendez. Ilang araw pa nga siyang nakomatose sa Amerika. Mabuti na lang at nagising siya at nakauwi pa ng Pilipinas. Paano ko kaya mabubuhay yung pamilya ko? Dahil yun lang ang source ng income ko yung boxing. Masakit talaga dahil malaki ang plano ko para sa mga anak ko, sa pamilya ko. 2 buwan matapos ang aksidenteng sinapit ni Z Gores, isang fundraising concert at auction ang ginawa ni Pacquiao para sa kanya at sa kanyang pamilya. Dito, in-auction ang ilang Pacquiao memorabilia. Pagtanggap ko, 7 digits yung natanggap ko. Nagulat talaga ko, hindi ako makapaniwala. Ang kinita mula sa auction nakatulong daw sa therapy ni Z Gores, sa pag-aaral ng kanyang panganay na anak, at pagpapatayo ng sari-sari store. Laki pong pasasalamat ko dahil laking tulong po sa pamilya ko yun. Katumbas na nga ng pangalan ni Manny, ang limpak-limpak ding Manny. Maituturing na ngang brand ang pangalang Manny Pacquiao. Nakakatuwa rin lang isipin na ang kanyang kasikatan nakakatulong din sa mga kapwa niya boksingero na minsan ding naghangad na marating ang tinatamasa niya ngayong tagumpay. Susunod, Let There Be Light, mga laro at gimmick. Gamit ang ilaw. Ang nangungunang